mountain climbing faith and mountain moving faith. So, uulitin ko, mountain moving, tulak mo. Mangyayari yan. Mountain climbing, akyatin mo. Parang sino ba doon? Si Abraham ba yun? Yung umakyat at inalay niya si Isaac doon sa doon sa bundok dahil sinabi ni Lord. So that's, kailangan niyang tanggapin na iaalay niya yung matagal niyang hinintay na anak niya. Diba? Si Abraham, naghintay siya ng napakatagal na panahon. Tapos binigay sa kanya si Isaac. Nung binigay sa kanya, hiningi naman agad ni Lord, ialay mo ang anak mo. So hindi siya pwedeng mag-refuse. Mountain climbing, tinanggap niya na the Lord will provide and the Lord will give him the desire ng puso niya kapag sinunod niya si Lord. So that is mountain climbing. Tapos third week po, last week, church. Ano yung benefits ng pagpunta sa church? Ano-ano yung mga pwede nating makuha sa pag-attend? Friendship, pakikipagkaibigan, fellowship, worship, and discipleship. So, sana mag-retain po sa atin yun, hindi lang sa mga notes natin. Ngayon po, yung pag-uusapan natin, tatransition tayo sa medyo mas seryosong bagay. May iba po akong topic dapat this week, pero kahapon, inimpress sa akin ni Lord nga dahil ito isa timay mayat nga i-discuss ko tata. Medyo seryoso siya para ito sa mga seryoso din sa relasyon nila kay Lord. Narinig nyo na po ba yung salitang fasting? Scary. Fasting. Kapag naririnig natin ang salitang fasting, ano ang unang pumapasok sa isip natin? Fasting. Fast. Ang fast ay English ng mabilis. Diba? Fast. English ng mabilis. Pero fasting, ano yun? What is fasting? Ano yung fasting? Yes, adding melody. Teacher Melody. English teacher. What is fasting? Ang kailangan mo tawad. Presentation na ito eh. Fasting for me is a form of sacrifice. Sacrifice. Sakripisyo. Apay nga nga sakripisyo ti fasting? Ano yung sinasacrifice natin sa fasting? Ang food. Okay. Isasakripisyo ang food. Fasting. Haan nga fast eating. Magkaiba yun. Fast eating, napartak na naman. Fasting, isakripisyong ti haan nga mangan. Sino na po sa inyo ang nakaranas ng mag-fasting? Sino na po yung nag-fasting sa inyo? Dahil na-require ng doktor. Ay? Oo. Diba no alaanda ka ti dara nga ikat hang kamangmangan ka no inom manipod alas sa isti rabi aging gana alas sa isti bigat ang. So kanya mi tinawan. Tinawan nga pag-fastingan da kami bago da nga alaan si kami para ije annual physical exam ni. So yon. Medically speaking, ginagawa yan kapag nagpapakuha ng dugo. Pero sino na po yung yung totoong fasting sa church? Ilang araw, Madel? 1 week. 7 days. So, mayroong iba't ibang uri naman din ng fasting pag-uusapan natin mamaya. Pero, why fast? Bakit kailangan nating mag-fasting? So, sabi kanina ni Melody, ang fasting ay isang form of sacrifice. Tama yun. Number 2, spiritual tool ito to advance God's kingdom. Tool. Kaya nga sa uwan, gamit. Ang fasting ay isang gamit para palawakin ang kaharian ng Panginoon. Number 2, change the destiny of nations para palitan ang destiny ng isang bansa. Number 3,
spark revival. Muling pagkabuhay, revival. Namatay, tapos muling mabubuhay. So, spark revival. And next is, it brings victory to people's lives. So, in short, ito ay pagsasakripisyo na hindi kumain para palawakin ang kingdom ni Lord, para baguhin ang destiny ng isang bansa at baguhin ang buhay ng isang tao. Bakit kailangan nating mag-fast? Bakit? Number 1. Because Jesus fasted. Even Jesus Christ, nag-fast po siya. Matthew 4, verse 1 to 2. Una na. Then Jesus was led up to the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days, si Madel, 7 days lang. Pero kay Jesus, 40 days and 40 nights, he was hungry. Napan ni Apo Jesus, ijay bantay. Doon siya nag-prayer and fast. 40 days, 40 nights. Tapos, dumating ang devil at tinempt siya. Sabi niya, sige nga, gawin mong bato itong tinapay na to. Tapos, kung ano ni Jesus Christ, that man doesn't live on bread alone, but on the word of God. Tapos, nakikita mo ba lahat ng nakikita mo dyan? Natatanaw mo, bagim amin dayta. Pero ang sagot ni Jesus, talagang sa aking ama yan. So, even Jesus fasted. So, Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and a report about him went out through all the surrounding country. Luke 4:14, ay ta. So, Jesus knew he was going to need spiritual strength to fulfill his purposes. So, fasting makes us spiritually strong and prepares us to do God's work. So, fasting makes us spiritually strong to prepare for God's work. Nuhang kamangan, di ba kapsot ka? Natry yung tinabisinan, di ba? Natry tayo tinabisinanan. Natry tayo tinabisinanan, agkapsot. Kanya gamin, hanak mamigbigat, kapilang. So, no mga bandang alas 10, yay, medyo mabising-bising na ako. Parang ngayon, gutom na ako. Tapos medyo agkapsot ka. Pero, narinig nyo na po ba yung when you are weak, you are strong? Paradox ajay. Kasi lang ay kabaliktaran. When you are, paano ako magiging strong when I am weak? When I am weak, I am strong. Kung kailan mahina yung physical na katawan ko, doon lumalakas yung spiritual antenna ko. So kapag ka nag-fast ka, yes, hinang-hina ang physical na katawan mo, pero DJ ngay antenam, yung spiritual antenam, napakalinaw. Naranasan ko na din po. 7 days din yung sa amin. Nagrigat pero pagkatapos ng fasting, yung feeling na napakasaya. So this one will make us spiritually strong. So why we fast? To make us spiritually strong. To prepare ourselves for God's work. Kasi ganun ang ginawa ni Jesus. Kaya kahit na tinempt siya ng kaaway, hindi siya natalo. Next. Fasting is an act of humility and consecration. Humility. Ano Tagalog niya? Humility? Pagpakumbaba. And consecration, pag-consecrate, pag-separate mo ng sarili mo. So, fasting is an act of humility and consecration. Sabi ng Ezra 8:21. Then I proclaim a fast there as the river Ahava, that we might humble ourselves before our God, to seek from Him a safe journey for ourselves, our children, and all our gods. So remember po, as we humble ourselves, magpapakumbaba through prayer and fasting, kasi sakripisyo ito, we receive God's grace and have access to His heart.
So, sa mga hindi pa nakasubok, subukan nyo lang po. Pero ang fasting, hindi magiging fasting yan kung walang prayer. Kung hindi ka lang kumain, hunger strike yon. Pero kapag ka may prayer, fasting yon. Kapag nag-focus ka sa pagpe-pray at pakikinig kay Lord, pakikipag-usap kay Lord, instead na mag-focus sa pagkain mo, ay, alas 12 pangaldawan, alas 6 na ay pangrabiin. That's fasting. So, ulitin ko yung pangalawa, fasting is an act of humility and consecration. 3. Fasting helps us become sensitive to the Holy Spirit. Holy Spirit is the third person doon sa Trinity natin, di ba? Father, Jesus, and the Holy Spirit. Father, the Creator, Jesus Christ, ang ating Savior, and then the Holy Spirit, ito yung iniwan ni Jesus sa atin, nakasama natin ngayon. Physically, ang Holy Spirit ang nasa atin ngayon. Kasi si Jesus Christ ay nandoon na sa right hand of the Father. Pero iisa lang sila. Pero wag muna nating intindihin ang Trinity dahil talagang kapag inintindi natin siya, it's faith. Ito papasok yung faith talaga. Basta yung tatlong yun ay katauhan ng iisang Diyos lang natin. Diyos Ama, na may-ari ng lahat at lumikha ng lahat. Jesus Christ na anak ng Diyos Ama na bumaba dito sa lupa para iligtas tayo sa ating kasalanan. Sa kanyang pagkamatay, muli siyang nabuhay, umakyat sa langit, pero bago siya umakyat sa langit, iniwan niya ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay very gentle. Kapag ka ini-invite mo siya, andito siya. Pero kapag hindi mo siya pinapansin, it will depart. Kasi hihintayin niya na ikaw ang tumawag sa kanya. So fasting helps us become sensitive to the Holy Spirit. Pag Kristiyano ka, Holy Spirit ang meron sa'yo. Pero pag kung hindi ka pa Kristiyano, di bagbagadang nga konsensya. Si Holy Spirit ang bumubulong sa'yo. So Acts 13:12 kunana. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So when we deny ourselves of natural cravings and worldly distractions, we become more sensitive to God's voice. We are better able to focus on God and submit to His will. Di ba di kabaliyo ikikanda iti yung ganon? DJ kasjay di takik pok ni. Di ba no ti kabaliyo ikanda ti kaslapang kalab? Tapno sa bali nga makikita na. Tapno focus lang isunay di dalan na. Parang ganon ang fasting. Pag nag-fast ka at nag-focus ka lang sa pagpe-pray, nag-focus ka lang sa pakikinig kay Lord, siya lang ang nakikita mo, mas maayos ang takbo mo. Pero kapag tinanggal ng kabayo yung nakatakip dito sa side niya, ma-out-focus iso na. Kaya kapag dininay mo yung sarili mo, mas inintindi mo yung magbasa ng Bible at mag-pray kesa ang pagkain mo, mas matindi ang spiritual antenna mo at mas maririnig mo kung ano yung gustong ipagawa sa'yo ng Holy Spirit. So yun po yung pangatlo. Pang-apat, fasting brings revival. Muling pagkabuhay. So 2 Chronicles 7:14, dinig po natin to sa TV, sa radyo, even sa mga social networking sites. Ang buong Pilipinas po ay nakikiisa doon sa #Unite714 kunana. So, #Unite714, that is the 2 Chronicles 7:14. Sabi ng kanta, if my people will humble, Jamie Rivera diay, if my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Ito ang ginagawa ng mga nagkakaisang Kristiyano sa buong Pilipinas, even sa buong mundo. We are humbling ourselves.
ang lahat ng Kristiyano sa buong mundo nagdarasal. Kung meron tayong tinatawag na frontliners, medical frontliners, meron din tayong mga spiritual frontliners. Working behind the scene, nagpe-pray para sa atin, para sa buong mundo to heal our land. So throughout the history, God has brought revival and delivered nations from destruction in response to prayer and fasting. Kaya nasisave ang isang bansa kasi merong nagbe-bridge ng gap, tumatayo at nagpe-pray. Kaya nasave ang mga Israelites noong lumayas sila sa Egypt. Kasi merong isang Moses na nagtaas ng kamay niya, kaya nahawi ang dagat at nakadaan sila. Kaya nasisave ang bansang Israel kasi merong nagpe-pray. Kaya nasisave din ang Pilipinas kasi merong nagpe-pray. Pero ang isang nakapakalungkot na balita po this week lang. No May, cases tayo kot nasa 5,000 plus lang sa Pilipinas. Pero how come? Hindi na doble kundi nagaduo na yun. Natambakan tayo. From 5,000 in May, going to 120 something cases na as of this week. So how come? Hindi lang siya na times, hindi ko na alam. Pero ang laki ng in-increase niya. And we are now ranked number 1 sa West Pacific. Na ito dyan, Pacific Ocean ko na, dekalman. Lahat ng mga bansa na nandito, tayo na yung nagra-rank number 1. Pangalawa na lang ang China. To compare na parang tuldok lang ang Pilipinas sa populasyon ng China because China have billions of population. Sila yung parang, if hindi ako nagkakamali, 1/4 ng populasyon ng mundo nasa China. Pero bakit? Bakit ang laki na? Ba't doon pa tayo nag-top? Kaya they are calling all the Filipino Christians to unite in prayer, humble themselves, and pray for our nation. Kailangan ng bansang Pilipinas nang magbe-bridge ng tigilan na natin yung parang na wala tayong pakialam. Bibiyang ko, ay awan mo't COVID ko. Negative mo't, di ba Ante Ruby? Nag-negative mo't, I am so healthy. Bahala ang 120 Filipinos na tinamaan ng COVID. Basta ako, ang pamilya ko, ligtas, okay na ako. No. As a Christian, you have a work to do. Meron kang gagawin. May pinapagawa si Lord sa'yo. And my prayer is, ma-receive din natin yung passion and compassion to pray for our nation. So, may we have that compassion na ipag-pray ang ating bansa. So, that's number 4. And number 5, fasting is healthy. Ito na yung on the medical side. Fasting is healthy. Kasi it cleanses the digestive system from toxins. So, doctors consider fasting a cure for certain allergies and diseases. So, the discipline of fasting will help us to become healthy. Kaya nga, kapag ka nagpapa-medical tayo, pinagpa-fast tayo. So, why fast? Number 1, because Jesus fasted. So we will become spiritually strong. Number 2, fasting is an act of humility and consecration. 3, fasting helps us become more sensitive to the Holy Spirit. Number 4, fasting brings revival. And number 5, fasting is healthy. So now, planning or before fasting. Ano ang gagawin bago ka mag-fast? Ngayon, I don't know, kung kahapon po kasi, habang nagpe-pray ako, parang nililid ako din ni Lord na mag-fast. Tapos, sabi ko, share ko nga sa mga youth. And then, sige, share natin sa buong church. And we will fast as one church. So this week, we will have 3-day prayer and fasting. Mas okay siguro kung ang dulo niyan ay yung
sa Bible study natin. So, we can start ng Thursday, Friday, mag-ian tayo ng Saturday. Kaya natin siya dinidiscuss. Now, ano ang gagawin natin before the fasting? Kung ngayon pa lang, ano ang gagawin natin? So, Joshua 3:5, kunana. Then Joshua said to the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Consecrate, fast, pray. Dahil bukas, the Lord will do amazing things. Will turn the world upside down. Pero, kailangan may faith. Hindi pwedeng nag-fast ka, nag-pray ka, pero walang faith. Hindi ka naman naniwala at natiwala doon sa pinagpe-pray mo. So, when you pray, it's as if tuto pa rin ni Lord. It's as if may answer na si Lord. So there, Joshua 3:5. The Lord will do amazing things. Just consecrate yourselves. So, unang gagawin mo, of course, is pray. 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 Ginagawa naman natin. Diba? Last week, nagdidinamag tayo. Kumusta ang prayer life natin? Kumusta ang ating spiritual life? So, spend time reading the Bible before the fast. Ask the Holy Spirit for guidance in prayers. In the siguro mabaling nga surat tayo yung before mag-start ang fasting sa ating notebook, sulat natin yung mga prayer request natin or mga faith goals. Yan, faith goals. Prayer request mo para sa sarili mo, prayer request mo para sa family mo, prayer request mo para sa church or sa ministry, prayer request mo para sa ating community or sa ating nation, at iba pang mga, hindi lang puro personal. It's time na extend din natin yung ating puso para sa ibang tao. So, ilista muna natin yan. Lista. Lagay sa notebook. Lagay natin faith goals or prayer request. Personal. Number 1, 2, 3, 4, 5. Family. Ministry. Community. So, pagkatapos niyan, offer it to God, and then pray. And then read your Bible. Next. Number 2, commit. Commit. So, pray about the kind of fast you will undertake and commit it ahead of time. Record your plan and ask God for God's grace to help you follow through with your decisions. Ang fasting, nung una akong nag-fast, hindi naman natin kakayanin na walang kain, walang tubig, buong araw in 3 days. Ganito, ang idea ng fasting, pero ideally, sa biblical way, pag sinabing fasting, food and water talaga ang isa-sacrifice mo. Food, water. No food, no water at all. Ganon ang fasting. Pero, of course, tignan din natin yung mga sarili natin, kaya ba natin? Siyempre, wisdom din. Kung may medication ka, at tuntumar ka agas mo, siyempre, hindi naman pwedeng food and water, full fast ka. Pag papasuso ka, parang si Ate Donna, hindi rin naman pwedeng full fast ka. So, tignan din natin kung ano yung mga fasting natin. Halimbawa, example ng mga fasting, water only. Tubig lang, walang kain. O kaya, liquid only. So, tubig o kaya fruit juices. Pwede. Pero I don't suggest coffee. It's not healthy. O kaya, 1 meal only a day. So, skip ko ang breakfast, kain akong lunch. Skip ko ang panggabi. Naka 1 meal ako. 1 meal only. Pero may dalawa akong na-skip. O kaya, pwede namang skip 1 meal. Kain akong mga nakti bigat, hanak mga aldaw. Skip ako. Pero kakain ako ng gabi. O kaya, pwede namang 6 to 6. 6 a.m.
to 6 p.m., hindi ako kakain. Kasi yun yung prayer time ko. Sa mga millennials, kung ano yung distraction nila. Ako nung una akong nag-fast, no Facebook in 7 days. Possible. Kaya no Mobile Legends in 7 days. Kasi 7 days yung fasting namin nun eh. Kung ano yung distraction mo, kaya no TV. Kung ano yung distraction mo, kung ano yung nang-distract sa'yo, yun ang piliin mo. Though, ang fasting ay sa food talaga. Food and water talaga. Pero, in our times, kung ano yung distraction mo, yun ang i-sacrifice mo. Fasting is a sacrifice. Kung masyado ka ng hook sa Facebook, log out mo muna. For 3 days. Kung hindi mo talaga kaya, kasi yun ang trend natin ngayon, doon ang communication, log out mo ng 6 to 6, pwede. Log in mo tumanan into no 6, tapos ka nang nun. So, it's up to you. It's between you and the Lord. Ikaw at si Lord lang nakakaalam. Hindi mo kailangang sabihin sa akin or sabihin sa iba kakaswerte fasting ko. Pero kung gusto mo ng accountability, kasi madidiscuss din natin yan, accountability, para may nagsusupport lang sa'yo, nagpupush sa'yo, mabalin. Limbawa, kami ni Auntie Gina, Auntie, ang fasting ko is ganito. So, accountable siya sa akin. Ngaman na maangad yung bantayan. Ang kanya at bimbinantay, magpe-pray kayo. Pag-pray nyo yung isa't isa na kayanin nyo yung fasting na kinumit nyo. So, that's number 2, commit. 3, act. Kailangan may action. Act. Start eating smaller portion few days before the fast. Ngayon pa lang. Avoid food high in sugar and fats. Plan to limit physical and social activities for the week of fast. As someone to be your prayer partner, ito na yon. Throughout the fasting, set your faith goals. So ngayon pa lang, paunti-unti na yung pagkain. Hindi yung one time, big time, maagista ka kung tatta. Kanag amin tatang tatalong haldaw hanak mangan. Hindi ganon. Tsaka wag din masyado sa mga matatamis. Kasi mas lalo kang nag-crave. Wag masyado sa mga di makapaganas nga mangan. Ba? Kasi you're preparing for yourself. Kung ang sinet natin ay Thursday, Friday, Saturday, ngayon pa lang, uunti-untiin na natin. Program tayo iti, bagbagi tayo in preparation. Lista mo yung faith goal mo, and then, look for a prayer partner. So, tayo na nandito, tignan mo na kung sino yung pwede mong maging accountability and prayer partner. Ikaw na ang mamili. And then, approach. Kasi yan ang magiging prayer partner mo. So, again, pray, commit, act. Now, punta tayo doon sa last. Ay, no pa, hindi pa. While fasting, habang nagpa-fast, anong gagawin mo naman? Habang naka-fasting tayo, Thursday, Friday, Saturday. Matthew 4:14, sabi niya, Jesus answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Man doesn't live on bread alone. Anong gagawin mo while fasting? 1, focus. Focus. No distraction. Set aside time to work through the devotional. Lahat tayo may ginagawa. Lahat tayong busy. Pero if we can set aside yung mga bagay na medyo, syempre nangihina ka. Kasi hindi ka kumakain. So, wag ka muna sa mga mabibigat na mga gawain. Medyo, kung pwede mo namang iset aside yung paglalaba mo muna, i-fast mo yung panaglabang. I-fast mo pa lang dyan, basta yung mga mabibigat na mga, yung makakakuha ng energy mo. And then, be ready to respond to God's Word and the leading of the Holy Spirit. Let's challenge the Lord this week. Let's believe na may gagawin si Lord na amazing things
after ng fasting na to. Number 2, pray. So, pray. Everyday naman tayong nagpa-pray. Everyday naman tayong may devotion. Everyday naman tayong merong meet up online. Kada DJ awanti online, DJ GC. Parang naman nandun eh. Si Risa, ni Auntie Nelly lang siya, ni Auntie Charity. O sila lang ang wala doon. Saka ni Lula. Wala rin kapit. Ay, wala din. Walang kapitbahay. Pero anyway, meron tayo niyan. So, pray. Join po tayo. Kapag ka nagde-devotion po tayo, pagpatak ng 8, ay, umaga pa lang, sinesend na ni Rech yung diba, yung verse natin. Kung ano yung oras na kinumit mo kay Lord na panagkararag mo, usually, tingin ko, ang mga siesta time, diba, after lunch, yung mga prayer time natin. Kung hindi man maaga na bago ka bumangon, malamang after lunch dayta. O kaya, doon ka sa after tipang rabii, alas 8. Tapos mga bandang 8, around 8, yung devotional leader natin, nagsisend na rin ng kanyang mga thoughts, kung ano naman, ano yung ano niya. Huwag lang nating basahin, mag-share din po tayo. Kasi magkakaiba tayo ng leading ni Lord. Halimbawa, kung ang naintindihan ni Florence ay ganito, maaring iba rin yung sa akin. Iba yung message ni Lord sa akin. Kahit iisang verse yan, maaring magkakaiba tayo ng mensahe ni Lord. So, mag-join po tayo. Huwag po tayong mahihiyang Amen, amen, amen. Punuin natin ng amen. Punuin natin ng praise God. Hallelujah, praise the Lord. GC tayo, di ba? Hindi yung kung sino lang yung leader, siya lang yung nagsasalita. Join po tayo. And, number 3, replenish. So, during mealtime, during the time na kumakain ka dapat, read your Bible and pray. So, drink plenty of water and rest as much as you can. Uminom ng maraming tubig. Uray, danom, mapapising ka, danom, and then pray, basa Bible. Be ready for temporary, eto na, be ready for temporary physical weakness, mental annoyances, and impatience, and irritability. Pag gutom ka, mainit ulo mo. Pag gutom ka, madali kang mairita. Be ready. Mangyayari yan. Pero if you are covered by the Holy Spirit, ay, hanak gayang nga agungat. Mangyayari po yan. Medyo lilit ang pasensya mo kapag ka nagpa-fasting ka. Pero, commit, consecrate. Ulitin ko, while fasting, you focus, pray, and rep na yung mountain climbing faith mo. When He says, wait, gagana pa rin ang faith dito. Kasi kailangan mong mag-wait. Okay? So, una mong gagawin natin, syempre, kakain ka na. Pwede na. Kasi nga, tapos na ang fasting. So, let's celebrate. Okay. So, pagdiriwang pala sa Sunday, kung mag-break na tayo ng fast, eat. Pero, huwag naman yung parang ginutuman ka. Nakanom amin nun, mabibigla ang tiyan. So, reintroduce solid food gradually. Kunti-kunti lang. Huwag biglaan. Your body will need time to adjust to normal diet. Umpisahan mo sa fruits, ganyan. Vegetable, and then small portion throughout the day. But, pangalawa, so eat. Pwede nang kumain, di ka naka-fast, pero do not stop praying. Do not stop praying. Trust God. Trust His faithfulness and timing. Carry your newfound passion for God for the rest of the year. Be in faith to God, for God to answer your prayer. So, why we do what we do? Why we fast? Why fast? Because Jesus fasted for us to be spiritually strong. Why we fast? Bakit magpa-fast? Pangalawa? Okay. At an act of humility.
Number 3. Again, Fasting makes us sensitive. it makes us sensitive. Mas malinaw ang antena mo. Mas makakarinig ka ng salita ng Diyos when you fast. And number 4, brings revival. Gusto ba nating magamot ang bansang Pilipinas? Gusto ba natin na mahil ang ating gusto ba natin na mabaliktad ang statistics next week? Instead na mag number 1 tayo, ma-0 case na tayo? Imposible? Imposible kung tao. Pero God can turn everything upside down. Kaya niyang baliktarin ang lahat. If we want miracles, then pray, fast. And number 5, why fast? It's healthy. You wanna be healthy? Hindi yan diet. Fasting. Kasi sinamahan mo ng prayer. So, yun lang po. We need to consecrate ourselves. Hindi ko po kayo force. Pero it's up to you if you want to join the prayer and fasting this week. Kasi we will believe as one church na may gagawin si Lord. So, prayer points po natin. Prayer points. Pray for our nation. Okay, pray for the world. Kasi ang 2020, ayaw talagang magpaawat. Ang 2020, punong-puno. Una, nasunog ang Australia. Nagkaroon ng kaguluhan sa Iran at Iraq. Tapos sunod-sunod ang pagsabog ng mga vulkan. Tapos nagkaroon pa ng deadly pandemic caused by COVID-19. Tapos sumabog ang buong bansang Lebanon. O Renovirot lang digising mabog. Parang it's like buong Lebanon ang devastated ngayon. So those are God's messages calling all the Christians to unite and pray. May pinapagawa si Lord. So if you want to join, then prepare na po tayo. Mag-prepare tayo. How to prepare? Again, 3 points to prepare. Pray, commit, and act. And before fasting, anong gagawin? While fasting, habang nagpa-fast tayo, focus. Huwag kang online ng online. Huwag kang Facebook ng Facebook muna. Bawas-bawasan muna. So, kinakausap ko yung sarili ko kasi lagi din ako sa Facebook. Pray and replenish. Tapos, on Sunday, it's time to celebrate. We'll eat together siguro ulit. Pwede. And then, pray together. So, believe na hindi matatapos ang lahat, hindi matatapos ang year 2020 na walang ginagawa si Lord. So, merong gagawin si Lord. I hope you will also believe with me. Believe. Let us believe as one church na may gagawin si Lord. So, pray for the world. Pray for our country. Pray for our leaders. Oray hantay kay ni Duterte. Karkarot tayo. Pero he needs prayer. And other leaders also. Pray for our economy. Dying na po ang economy ng Pilipinas. Naghihirap na. Wala nang maibigay na ayuda sa mga taga Manila. So pray for our government, our economy. And then pray. Ang ganda ng kung follower kayo ng provincial government of La Union page. Talagang ako, Kristiyano na talaga yung leader natin. Kasi nagsisend sila ng mga ini-encourage nila ang buong La Union to pray for our province. So let's pray for our province. Nasa 50 plus na po yung cases natin. Pero let's believe na mag-stop na. Dito sa Nagilian, may 5. Pero let's believe na magpapaawat na siya. Na wala na pong susunod. Let's believe. Then of course, let's pray for our family. Praise God, kahit na ganitong nangyayari, walang nagugutom sa atin, di ba? Walang nagugutom.
Walang nawawalan. Talagang God is providing for us. And then pray for yourself. Pray for your personal. And of course, lastly, let's pray for our church. Sabi ko nga sa mga youth, paano tayo, parang last year ganito tayo. This year tayo pa rin. Nakakasawa. Walang nadadagdag. O tayo na lang. Next year tayo ulit. Tapos next year, na mga susunod na taon, tayo pa din. Tapos, ang pinagpapray natin, tumayo ang church. Hindi tatayo ang church kung walang tao. Kailangan muna na, I mean, we're praying for the physical na church, di ba? May itayo na yung church doon, may lupa na, may budget na ata, pangpatayo ng church, hinihintay na lang natin na dumating si Mami Rose. Pero, paano tayo ang totoong church? So, kailangan muna natin na ang liit lang ng sugidan. Let's conquer sugidan. Pero, paano natin ikakonquer ang sugidan? Kung hindi pa fully established ang bawat isa. So, heart check muna tayo. Ang totoong Kristiyano may pagbabago. Ang totoong Kristiyano ay tumatayo pag nadataba. Ang totoong Kristiyano, nagde-disciple yan. So, pray na po tayo. Let's pray. May I ask ang lahat po na tumayo at mag-pray. Yes, Lord God, maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Maraming salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord God, for the gift of family, for the gift of friendship. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng ginagawa at gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord God, sa iyong mga salita na naibahagi sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, at ipinangaral mo sa amin ang kahalagahan, Lord God, ng pagpapast, pagsasakripisyo, pagsasantabi muna ng aming ang pangangailangan ng aming physical na pangangatawan para, Lord God, mapalinaw namin yung antena namin, Lord God, para makinig sa'yo. Lord, we pray, Lord God, this week, as we do our prayer and fasting, Lord God, may you be in our midst. We may be weak pagdating ng araw na yun, Lord God. But I pray, Lord God, that we will become much stronger in our spiritual life, Lord God. Lord, help us, Lord God, to focus lamang po sa iyo at sa iyong mga salita. And Lord, we expect, Lord God, miracles after miracles, Lord, after we consecrate and commit ourselves to you. Lord, hindi po namin kayang baguhin ang aming mga sarili. Hindi rin po namin kayang baguhin, Lord God, ang aming mga katabi, ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan. Pero ikaw lang, Lord God, ang merong kakayahan na baguhin, Lord, ang puso ng bawat isa, maging ang kanilang isipan, Lord God. Lord, we pray and believe, Lord God, that you will do amazing, great things, Lord God, bago matapos ang taong 2020. Ang lahat ng nangyayaring ito, Lord God, it is just a wake-up call para kami po ay magkaisa, Lord God, at magsama-sama, Lord God, to pray for our country, Lord God. Lord, narinig mo po, Lord God. Alam namin, naririnig mo, Lord, yung sinasabi ng aming mga puso, Lord God. And we believe, Lord God. We believe in you. We believe in your power, Lord God. We believe that you will do and fulfill yung desire ng puso namin, Lord God. As soon as we obey, Lord God, commit and focus on you, Lord God. Lord, thank you. God bless the rest of our service, Lord God. Everything, Lord God, everything that we are doing, we bring back all the glory, praises,
honor and adoration to you, Lord God, because you and you alone deserve all of this. Thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord God. God bless the rest of our week. In Jesus' name, we pray. Amen.